ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ng mga kamalian natin sa nakaraan ay minsan na nating hiniling na maitama sa kasalukuyan. Pero hindi ganon ang realidad dahil walang replay button sa tunay na buhay. Ikaw kabarangay, meron ka bang maling nagawa na gusto mong maitama? Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay may panghihinayang sa buhay. Oportunidad man ito, bagay o tao. Madalas ay naiisip natin na kung maibabalik pa ang nakaraan ay gagawin natin ang lahat upang hindi na mawala sa atin ang mga pinanghihinayangan natin. At yun ang eksaktong naramdaman ko kaya napasulat ako sa inyong programang Barangay Love Stories. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang August, 31 years old at kababalik ko lang dito sa Canada netong taong 2024 upang magtrabaho. Hindi na dapat ako mag-abroad ulit pero desidido akong mabigyan ng magandang kinabukasan ng nag-iisa naming anak na si Fatima. Medyo huli ko nang na-realize na kailangan ko palang magdoble sikap lalo na nung naging tatay na ako. Palibas ay masyado akong kampante at bulakbol noong araw. Mabarkada kasi ako at malimit namin yung pinag-aawayan ng kinakasama ko. Hindi niyo ako masisisi. Nagulat kasi ako sa responsibilidad ng pagiging isang ama. At aminado kong hindi ko pa na-enjoy ang pagkabinata ko. Kaya naman naging easy-go-lucky ako sa relasyon namin ni Fatima. Galing! Panalo na naman kami. Grabe. Buti pumusta ako ng malaki. August! Hindi mo ba naririnig yung anak natin? Kanina pa umiiyak ko. Tana anak. Halika, buhatin ka muna ni Mama ha? Ano ba naman yan Fatima? Nagugulat ka naman. Oo. Sa boses ko nagulat ka pero hindi mo malang narinig ang iyak ng anak natin? Ayos ka rin ha? Kanina naman hindi umiiyak si baby. Kanina hindi umiiyak si baby. Ang sabihin mo kahit nakabaging tong anak natin sa kaiiyak, wala kang pakialam kasi nakatutok ka lang dyan sa cellphone mo. Grabe ka naman magsalita. Totoo naman ah. Bakit? Nasasaktan ka? Sino ba naman di masasaktan dun? Day off ko naman. Karapatan kong gawin ang gusto kong gawin kasi pahinga ako sa trabaho ngayong araw. Wow! Buti ka pa may karapatang magpahinga. Kumusta naman ako? Isusumbat mo na naman sa akin pag-aalaga mo sa anak natin? Malamang. Yan tayo Kung makapagsalita ka, akala mo di natin anak yung inaalagaan mo. Hindi ako magkakaganito kung tinutulungan mo sana ako. Kaso hindi Akala mo kung sino kang senyorito? Baka nakakalimutan mo ha? 2 buwan pa lang tong anak natin, August. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Tsaka tinutulungan naman kita sa abot na makakaya ko Talaga ba? Hindi mo nga maalagaan ang anak natin ng ilang oras para makatulog man lang ako Puyat na puyat kaya ako. Tapos ikaw, palagi na lang ang sarap ng tulog mo sa gabi. Siyempre, pumapasok ako sa araw. Anong gusto mo? Pareho tayong puyat? Ang sa akin lang naman, iparamdam mo naman sa akin na mahalaga ako sa'yo. Simula kasi nung mga anak ako, parang kung sino na lang ang trato mo sa akin. Parang katulong mo na lang at tagapag-alaga ng anak mo. Masyado ka namang OA. Hindi naman kita tinatrato ng ganyan Hirap sa'yo, kinakawawa mo lagi sarili mo Kawawa naman talaga ako Diba? Hindi ba halata? Tingnan mo nga yung itsura ko. Hindi ko na magawang magsuklay o maligo man lang kasi nakatutok ako sa anak natin. Pahinga ko na sana yung araw na nandito ka, pero hindi ka rin maasahan. Kung minsan mas ikaw pang inaalagaan kaysa sa baby natin
Hindi ko nakasalanan kung di ka makapagsuklay o makaligo. Diskartehan mo yan, malaki ka na. Pwisit ka talaga! Oh, tingnan mo. Tana, Pati anak natin naiingayan na sa bunganga mo. Anak. Hindi ako magbubunganga ng ganito kung may kusa ka lang. Ang kaso, para kang laruan na disusi eh. Nung nakaraan, kinumpara mo ako sa pakong dipukpok. Ngayon naman sa laruang disusi. Totoo naman eh. Bakit? Nasaktan ka ba, ha? Malamang. Akala mo sa aming mga lalaki, walang feelings? Sa'yo, oo. Kasi mukha kang nagmamanhid-manhidan. Kayamot ka naman eh. Alam mo, kung sisirain mo lang araw ko, mabuti pa. Punta na lang ako sa mga tropa ko. Sandali lang. Sino may sabi sa'yo na aalis ka? Dito ka lang. At sinong may sabi sa'yo na mapipigilan mo ako? Isusumbong kita sa nanay mo pag umalis ka. Kaya kung ayaw mong masermonan, dito ka lang sa bahay natin. Pambihira naman. Ginamit mo pa si nanay. Talaga? O ayan, buhatin mo ang anak natin. Teka, anong gagawin ko rito? Alagaan mo, padedehin mo, o di kaya naman patulogin mo. At saan ka pupunta? Saan pa ba? Eh di sa banyo, maliligo kasi nanlilimahid nga ako. Sabi mo, diskartehan ko paliligo ko, di ba? O yan, bantayan mo ang anak mo. Diyan ka na. Naman eh, bilisan mo lang ha. Tahan na baby, nandito na si Papa, huwag ka na umiyak. Papa Dudut, 25 years old ako noong nabuntis ko si Fatima at nung nalaman yun ni nanay ay hindi siya agad natuwa dahil nga sa aming 5 magkakapatid na lalaki ay ako lamang yung mahinang dumiskarte at tatamad-tamad. Kaya naman nag-alala ng husto ang nanay ko kung paano ko bubuhayin ang magiging anak ko. Wala naman akong trabaho noong nabuntis ko ang kinakasama ko. Buti na lang talaga at naawa sa akin yung isa kong tropa kaya pinasok ako bilang waiter sa parisan niya. Kaya sinabi ko sa nanay ko na pangangatawanan ko ang mag-ina ko. Pero dahil wala pa kaming sapat na ipon na pangbukod ay inuwi ko muna sa bahay si Fatima. Maayos po ang naging pagtanggap at pakikitungo ng nanay ko kay Fatima. Bagay na ikinatuwa at ipinagpasalamat niya. Palibhasa ay matagal na talagang gustong magkaanak ng babae ng mga magulang ko. Pero namatay na lamang ang tatay ko ay hindi yon natupad. Kaya nga itinuring ni nanay na parang tunay na anak si Fatima lalo na at ito lang yung manugang niya na tumira sa bahay namin. Kaya lang ay meron din palang disadvantage yun dahil kapag nag-aaway kami ni Fatima, siya ang laging kinakampihan ng nanay Ofelia ko, Papa Dudut. August? Ano na naman yung nakarating sa akin na nag-away na naman kayo ni Fatima? At talagang tinutuon niya yung sumbong niya sa'yo? Hindi siya nagsumbong. Nakita ko lang siya na umiiyak habang hinihele yung anak nyo, kaya nag-alala ko. Ayun, tinanong ko. Nung una ayaw pa ngang sabihin pero pinilit ko, kaya napakwento na lang din yung kinakasama mo. Huhulaan ko po, sa kwento niya, siya na naman ang tama tapos ako yung mali. O naniniwala naman ako kay Fatima. Kasi nakikita ko ang mga pagkukulang mo sa pamilya mo. Pati ba naman kayo, Nay? Anong pati ako? Sakit niyo magsalita kasi. Nasasaktan ka kasi totoo yung sinabi ko. Malay niyo naman nagdadrama lang yung si Fatima. Ito kasing nakaraan lagi siyang malungkot. Tapos tingin niya pa sa sarili niya kinakawawa ko. Kaya nga naiinis ako sa kanya Kasi di naman ganun trato ko pero yun iniisip niya. Intindihin mo na lang ang kinakasama mo. Baka mamaya dumaan sa ano nga yun? Postpartum depression yang si Fatima. Mahirap yun para sa aming mga babae na nagluwal ng sanggol. Kayo talaga? Kung ano-ano yung nababasa nyo sa internet. Anong postpartum depression? Di naman yung totoo. Dami nyong alam. Anong hindi totoo? Eksperto na ang may sabi. Saka kung makapagsalita ka? Palibhasa, hindi ikaw ang nanganak. Bakit naman kami magkakaanak? Lalaki kami, di ba? Wala kaming matres. Opa! Napakabastos mo namang bata ka. Hindi na po ako bata. Kaka 26 ko lang po, di ba? Alam mo naman pala na hindi ka na bata pero parang bata ka pa rin kung mag-isip at umasta. Baka nakakalimutan mo. May sarili ka na ring anak, August. Hindi ko po nakakalimutan yon pero… Pero ano? Nakakapagod din palang maging magulang. 2 buwan pa lang ang anak ninyo ni Fatima.
Mahaba-haba pa ang panahon na gugugulin nyo sa pagpapalaki ng anak nyo. Tapos napapagod ka na agad? Hindi ko naman po kasi alam na ganito kahirap maging tatay. Doon pa lang sa kailangan ko magtrabaho para may panggatas at diaper yung anak ko. O sinong gusto mong magtrabaho? Ako? Matanda na ako para magbanat ng buto. Hindi ko naman po sinabi na kayo yung magtrabaho. Ang hirap kasi sa inyong kabataan. Gagawa-gawa kayo ng bata, pero takot kayo sa responsibilidad. Bilis nyo pang mapagod, lalo ka na. Sorry na po. Huwag na kayong magalit sa akin. Paanong hindi magagalit sa'yo? Katwiran mo, bulok. Tapos panaysisi ka pa sa kinakasama mo. Maanong tulungan mo na lang siya pag nandito ka sa bahay? Hindi naman po kasi nakakatuwang tulungan si Fatima. Wala na siyang ginawa kundi magreklamo. Katulad nung pag naglalaba kami. Sabi niya di naman daw maayos pagbabanlaw ko, kaya bumubula pa yung sinampay namin. Kahit ako siguro si Fatima, magrereklamo sa klase ng paglalaba mo. Hindi nga po kasi ako marunong. Kasalanan niyo rin naman po kasi di niyo ako tinuruan nung araw. At ako pang sinisi mo? Sa inyong magkakapatid, ikaw yung napakasutel, napakatamad at mareklamo pag inuutusan. Akala mo yata habang buhay akong nasa tabi mo, kaya kahit ganyan ang edad mo wala ka pa ring alam sa mundo. Sobra naman po kayo magsalita. Ginagawa ko naman makakaya ko. Pwes, pagbutihan mo pa. Huwag mo sasabihin na pagod ka na kasi pag magulang ka na, wala ka ng karapatang mapagod. Sana kasi bago ka nag-anak, pinag-isipan mo muna yung bagay na yan. Tapos ako pang sisisihin mo? Kesyo hindi kita tinuruan ng ganito, ganyan? Ikaw ang hindi willing matuto? Oo na po. Sorry na nga po. Huwag kang panay sorry. Magsikap ka para sa anak at pamilya mo. Tanda-tanda mo na Papa Dudut, pakiramdam ko ay wala akong kakampi sa sarili naming pamamahay. At kahit na nanay ko ay hindi rin ako kinakampihan, kaya nga habang tumatagal ay napuno na lamang ako. Inisip ko na napaka-unfair nila sa akin dahil pinagtutulungan nila ako. Na mahal lang nila ako sa tuwing may naibibigay ako sa pamilya namin. Pero dahil madalang lang naman yon ay madalas silang magalit sa akin. Kaya naman imbes na matuto at magpursige ako sa trabaho ay mas lalo akong tinamad. Hindi nagtagal ay lumayo na ng tuluyan ang loob ko sa mag-ina ko at pati na rin kay nanay. Mas matimbang na sa akin ang mga tropa ko dahil sila ang nalalapitan ko para makinig ng mga hinaing ko sa buhay. Lalo na kung tungkol yon sa kinakasama ko. Nawala na rin ako ng amor sa anak namin at kapag nasa bahay ako ay mas gusto ko na lamang matulog kesa alagaan siya. Bakit ko gagawin yon? Trabaho yon ni Fatima bilang babae. Dahil sa ugali kong yon ay lagi na lang nagagalit sa akin ang nanay ko, Papa Dudut. Pero wala akong pakialam. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa aming magkakapatid, ako lang ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Choice ko naman yon kasi nahirapan ako sa college. Nakatungtong naman ako pero isang semestre lamang ay nag-back out na ako. Buti na lamang at graduate na lahat ng mga kuya ko noong namatay ang tatay kaya wala nang masyadong iniisip si nanay. Dalawa pa sa mga kapatid ko ang nakatira na rin sa ibang bansa. Yung panganay ay sa Canada at yung pangatlo ay sa Korea. At sila ang sumusuporta sa amin ng nanay ko bago ko nabuntis si Fatima. Kaya nga nasabi ko na nagulat talaga ako sa responsibilidad ng pagiging magulang dahil sa edad ko noon ay wala pang direksyon ng buhay ko. At ayos lang kung magtrabaho ako o hindi kasi may kinakain naman kami ng nanay ko. Kaya lang noong nagkaanak na ako ay nagbago na nga ang lahat. At hindi ko alam kung kakayanin ko pa dahil nga nami-miss ko na yung dati kong buhay na binata at walang iniisip na responsibilidad, Papa Dudut. Ay, grabe. Daming customer kanina sa paresan. Ayun, di ako maganda ugaga sa kakaserve sa mga tao. Mabuti pa, makaupo nga muna. August, nabili mo ba yung gamot ng anak natin para sa sinat niya?
Ha? Ay nako, hindi. Ano ka ba naman? Ubus na yung gamot ni baby. Huling inom na yung kanina. Bakit? May sinabi ka ba sa akin? Oo, kaninang umaga. Kaninang umaga pa pala. Malamang makakalimutan ko yon kasi nga dami kong ginawa. Pero nag-text ako sa'yo eh. Huwag mo sabihin na hindi mo nabasa. Nakita ko status mo sa Facebook kaninang 3:00. Sobra ka naman. Ako pa talaga, ikaw tong parang wala sa hulog. Alam mo may sakit yung anak natin eh. Bukas ka na lang bumili. Masyado ka namang ano. O sige, akin ang pambili. Anong pambili? Wala akong pambili. Bakit wala? Sahod mo ngayon, di ba? Oo, kaya lang… Kaya lang ano? Konti lang yung sinahod ko kasi may ilang araw din akong di nakapasok nung sumakit ngipin ko, di ba? O tapos? Ayun, sakto lang pambayad sa kinuha kong hulugang cellphone. Ano ka mo? Kaya wala na akong pera. At inuna mo pa talagang bayaran yung pesting cellphone na yan? Alam mo naman na tuwing sahod ko yun hinuhulugan, di ba? Tsaka pumayag ka naman na kumuha ko matapos mong basagin yung screen ng phone ko. Oo nga, pero hindi ibig sabihin uunahin mo yan kaysa sa pambili ng gamot ng anak mo. O paano na ngayon? Wala kang maibigay sa akin na pera. Saan ako kukuha ng pambili ng gamot ng anak natin? Kay nanay na lang muna siguro. Hindi ka ba nahihiya sa nanay mo? Ang tanda-tanda mo na, asa ka pa rin sa kanya. Kesa naman di mo mabili ng gamot ang anak natin, sige nga. Tsaka babayaran ko naman pag sumahod ako sa susunod eh. Kung makapagsalita ka parang kampante ka lang na may nanay kang mauutangan kaya hindi mo na kami inisip ng anak mo ah. Ano na naman bang drama yan, Fatima? May binayaran nga ako, di ba? Hirap bang intindihin yon? Oo, kasi ikaw ang padre de pamilya sa atin. Dapat alam mo i-prioritize ang pangangailangan ng pamilya. Tsaka hindi lang naman ito yung unang beses na nagipit tayo ah. Dahil sa kulang o hindi kaya mababa yung sweldo mo. Buti na lang talaga nandyan yung nanay mo pero mahiya ka naman sa kanya. Bakit ako mahihiya? Nanay ko yun. Tsaka asa rin naman siya sa mga kuya ko na nasa ibang bansa. Di mahiya ka sa mga kuya mo? Ay, ewan ko sa'yo. Ang nega mo naman. Hindi ako nega. Sinasabi ko lang sa'yo yung totoo. Matanong nga kita, kontento ka na ba sa trabaho mo dyan sa paresan ng tropa mo? Oh, trabaho ko na naman na pagdiskitahan mo. Tanong ko ang sagutin mo. Kasi hindi kayang bumuhay ng pamilya yung sinusweldo mo doon. Kaya naman. Kaya mo mukha mo. Wala ka nga may abot sa akin ngayong pambili ng gamot ng anak mo eh. Paulit-ulit naman tayo eh. Hayaan mo. Sa susunod, meron na akong iaabot. Parang nagsisisi na ako na nagpabuntis ako sa katulad mo na mahilang dumiskarte at kontento na lang sa puro hingi sa nanay niya. Nakakainis ka! Papadudot nagkakilala kami ni Fatima sa isang dating app. Tagal ko na rin kasi noong walang jowa kaya nainggit na ako sa mga tropa ko na in a relationship. Lagi kasi akong out of place pag nagsasama-sama silang may mga jowa kaya sabi ko sa sarili ko ay gusto ko na rin pumasok sa isang relasyon. Jowa lang talaga, wala pa sa isip ko ang magkaroon ng anak kaso'y nadisgrasya noong nagkainuman kami na magtotropa bilang selebrasyon ng pagkakaroon ko ng jowa. Pareho kaming nalasing ni Fatima at ayon, bumingo na kaagad. Dahil nga sa lumalalang away namin ni Fatima tungkol sa pera, unti-unti na rin nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Saka malaki na rin ang pinagbago niya simula ng mga anak na siya. Madalas na niyang napapabayaan ang kanyang sarili kaya hindi na siya ganon kaakit-akit sa aking paningin. Kaya siguro ako nahulog sa katrabaho kong babae na di hamak na mas maganda kay Fatima. Kaso'y matalas ang pakiramdam ng kinakasama ko dahil nalaman niya ang kalokohan ko. At syempre sinumbong niya ako kaagad sa nanay ko, Papa Dudut. Nay! Muntik naman po akong tamaan ng kaserola. Sana nga tinamaan ka na kasi kulang pa yan kung tutuusin. Bakit po ba? Ano po kasalanan ko? Nakuha mo pa talagang magtanong? Halika rito. Papaluin kita ng panandok. Lintik kang bata ka? Wag po, Nay. Masakit po yan. Wala akong pakialam. Sana naisip mo yan bago ka nagloko. Ano po magloko? Hindi ko po kayo maintindihan.
Aray ko, Nay! Kunwari ka pa? Alam ko na lahat kasi sinabi sa akin ni Fatima. Ano na naman po bang sinumbong sa inyo ng babaeng yun? Ay di ano pa nga ba? Yung tungkol lang naman sa pambababae mong damuho ka. At naniwala naman kayo sa kanya, ako tong anak nyo? Bakit hindi ako maniniwala kay Fatima? Hindi naman sinungaling yung kinakasama mo. Nay naman eh. Kung ganun, totoo nga. Sabihin mo, totoo ngang nang babae ka? Nay, please po. Sagutin mo ang tanong ko, tatamaan ka ulit nitong panandok na hawak ko. Opo, nang babae nga po ako. Ang kapal ng mukha mong bata ka! Hindi na nga po ako bata. Huwag niyo na po akong ituring na bata. Tama na po, nakakasakit na kayo. Dapat lang nasaktan kita para magtanda ka. Puro ka sabi na hindi ka na bata. Pero tignan mo nga yung ginawa mo sa kinakasama mo. May anak na kayo ni Fatima. Pero bakit nakuha mo pang tumingin sa iba? Kasi nakakasawa na po yung ugali ni Fatima. Nakakaaburido na. Parang hindi na siya yung babaeng minahal ko. Parang nag-iba na siya. Kaya ka ng babae kasi nag-iiba na si Fatima? Baka naman imahinasyon mo lang yon. Kasi sa nakikita ko, siya pa rin naman yung kinakasama mo. Yung nanay ng anak mo. Oo, may nagbago sa kanya. Lalo na sa pisikal niyang itsura. Nakwento niya sa akin na hindi ka na raw nagagandahan sa kanya dahil hindi na siya madalas nakapag-aayos o kahit suklay man lang. Pero naisip mo man lang ba kung bakit? May anak siyang inaalagaan. Naisip ko naman po yun. Pero yung ibang nanay nga, bakit nagagawa pa rin mag-ayos ng sarili nila? Malamang hindi sila nangungunsimi sa mga asawa nila. Hindi tulad mo. Mahina na nga dumiskarte, nakuha pang mambabae. Ay! Saan ba ako nagkulang sa pagpapalaki sa'yo, anak? Bakit kasi ganyan ang ugali mo? Bakit hindi ka nalang nagmana sa mga kuya mo na matitino at responsable sa mga pamilya nila? Yan na naman kayo. Kinukumpara nyo na naman ako kay na kuya. Kanino kita ikukumpara? Sa mga kapitbahay? Siyempre hindi po. Nagtataka lang ako kasi pare-pareho naman kayo ng gatas na ininom. Isa rin yung tubig na pinanligo ninyo. Ay, walang labis, walang kulang. Pero bakit parang sa'yo sumablay, anak? Ewan ko po. Basta yun yung nararamdaman ko. Ayoko na kay Fatima kaya nagawa kong tumingin sa iba. Ganun na lang yon? Hahayaan mo na lang masira ang pamilya nyo dahil lang sa ayaw mo na? Kesa naman po pilitin pa natin. Wala rin naman patutunguhan. Ay! Napakasinto-sinto mo talaga kahit kailan! Papadudot na galit ako ng husto kay Fatima dahil sa pagsusumbong niya sa nanay ko. Ewan ko pero pakiramdam ko ako yung aping-api sa amin dahil pinagtulungan nila ako ni nanay. Kaya nga ininsulto ko lalo ang kinakasama ko at mas pinamukha ko sa kanya kung bakit ko nagawang tumingin sa iba. Hindi nga nagtagal ay tuluyan na akong umalis sa bahay namin para makisama sa babae ko dahil mas ramdam ko sa kanya ang concern at pag-aalaga sa akin. Alam ko na marami sa inyo ang madidismaya at sasabihin na baka karmahin ako. Kaya nga pagkalipas ng 3 buwan ay nangyari ngayon nang manlalaki naman ang babaeng pinalit ko kay Fatima at hindi nagtagal ay iniwan na rin niya ako. Noong naging mag-isa ko ay nakaranas ako ng depresyon kaya kinapalang ko ang mukha kong umuwi sa pamilya ko. Kaso hindi ko naabutan sa bahay namin ang mag-ina ko dahil sinabi ni nanay na umalis na raw si Fatima Papadudot at umuwi sa kapatid niya para doon na manirahan kasama ang anak naming 2. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot doon ko po na-realize na sobrang lungkot pala na mag-isa sa bahay namin habang wala ang mag-ina ko. Kaya nga noong sinermonan ako ni nanay ay pikit mata kong tinanggap lahat ng mga sinabi niya. Tama naman kasi siya dahil naging pabaya akong padre di pamilya at malaki talaga ang pagkukulang ko kay Fatima at sa anak namin. Doon na ako nag-isip-isip na sana'y hindi ko pinagpalit ang pamilyang meron ako. Nang makapag-ipon na ako ng lakas ng loob ay ginawa ko na ang sa tingin ko ay nararapat na tamang gawin. At yun nga ay ang panunuyo kay Fatima na bumalik sa bahay namin at sa buhay ko.
Kasama ang nanay ko ay pinuntahan namin sila sa tinutuluyan nila para humingi ng paumanhin. Umaasa ako, Papa Dudut, na patatawaran ako ni Fatima kasi alam ko sa sarili kong mahal niya pa ako. At ako pa rin ang tatay ng anak namin, Papa Dudut. Pumunta ako rito para sunduin kayo ng anak natin. At bakit naman kami sasama sa'yo? Kasi pamilya tayo. Noon yon, bago mo mas pinili yung babae mo. Alam ko na malaki naging kasalanan ko sa'yo. Kaya nga nandito ako ngayon para humingi ng kapatawaran. Aaminin ko, naging padalos-dalos ako noong mga panahong yun. Nakalimutan ko kayo ng anak natin nang ipagpalit ko kayo sa iba. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa lahat-lahat ng nagawa ko sa'yo. At sa anak natin. At sa palagay mo, dahil lang sa humingi ka ng tawad, tapos na ang lahat ng mga kasalanan mo? Diyan ka nagkakamali, August. Dahil nagising na ako sa katotohanan. Ako rin naman. Kaya nga na-realize ko na mas mahalaga kayo sa akin ng anak natin. O buti naman na-realize mo yan. Pero sorry ka na lang kasi huli na para sa bagay na yan. Anong ibig mong sabihin? Kasi pagod na akong makisama sa'yo. Pagod na akong umasa na mabibigyan mo kami ng maayos na buhay ng anak natin. Pagod na akong magmakaawa sa atensyon at pagod na ako sa pagmamahal mo. Pagod na akong mahalin ka. Please, wag mo naman gawin sa akin to. Ang alin? Wag ako mapagod sa'yo? Oo, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon kasi nagsisisi na ako. Hindi ka ba nakikinig? Pagod na nga ako, di ba? Ibig sabihin, pati pagbibigay ng pagkakataon sa'yo, kinapagurang ko na rin. Pagod na akong umasa na magbabago ka pa kaya bahala ka na sa buhay mo. Fatima naman, wag mong gawin sa akin to. Alalahanin mo may anak tayo. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero hanggat wala kang napapatunayan, wala ka rin karapatang matawag na tatay ng anak ko. Pangako. Magsisikap ako. Maghahanap ako ng ibang trabaho para tumaas yung sahod ko para makabukod na tayo at mabigay ko rin yung pangangailangan nyo. Gawin mo muna bago ako maniwala sa'yo. At kung magawa mo man, huwag ka pa rin umasa na magkakabalikan tayo. Hindi ko naman ipagkakait sa'yo yung anak natin eh. Pero ayoko na makisama sa'yo kahit kailan. Ayoko na ulit maranasan yung mangungunsumi ako sa'yo. Yung mapraning sa'yo dahil sa pagiging sinungaling mo. Regalo ko na lang talaga sa sarili ko na bitawan yung relasyon natin kasi alam ko wala na akong mapapala sa katulad mo. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Lahat naman ng tao nagkakamali. Walang pinapanganak na perpekto. Kaya nga magsikap ka na lang na magbago para maging mabuting tatay sa anak natin. Kasi hanggang doon na lang yung magiging papel mo sa buhay namin. Ang mabuti pa, umalis ka na. Ayoko na makita ka pa. Fatima naman, wag mo naman gawin sa akin to. Sorry pero ayaw na nga kasi talaga kitang makita. Hindi pa ako handang makita ulit ang manlolokong katulad mo kaya umalis ka na. Please, pag-usapan natin to. Wag mo ako ipagtabuyan. Gusto mo ba lumuhod ako? Hindi mo na kailangan gawin yan. Umalis ka na lang. Sige na, umalis ka na. Huwag ka na muna magpapakita sa akin. Fatima! Buksan mo tong pinto! Mag-usap tayo! Fatima! Mag-usap tayo! Patawarin mo ako! Hindi ko sinasadya! Fatima! Papa Dudut, napahiya talaga ako ng husto ng pagsarhan ako ni Fatima ng pinto. At ang sakit lang sa loob ng mga sinabi niya sa akin. Gusto kong magalit sa kanya pero hindi ko magawa dahil kasalanan ko naman ang lahat. Iyak ako ng iyak habang inaalo ni nanay. Buti na lamang at kasama ko siya dahil parang nawala ng lakas ang mga tuhod ko dahil sa mga nangyari. Ramdam ko ang pag-aalala niya at nananaig pa rin sa kanyang pagiging magulang kahit na galit siya sa akin. Patuloy kong sinuyo si Fatima dahil nandun pa rin ang pag-asa ko na mapapatawad niya ako. Sinubukan ko pa nga siyang ligawan ulit pero mariin niyang sinabi na ayaw na niya talaga makipagbalikan sa akin. Doon ko napag-isip-isip
na baka kaya niya ayaw sa akin ay dahil hindi ko pa napapatunayan sa kanya ang lahat ng mga sinabi ko. Kumbagay wala pa akong maipagmamalaki o resibo para sa kanya at sa anak namin, kaya nga doon ako nagpatulong sa kuya ko na nasa Canada na kunin ako dahil gusto kong magtrabaho doon. Bago ko umalis ay sinabi ko kay Fatima na babalik ako para pakasalan siya. Bagaman sinabi niya na wala na akong aasahan sa kanya ay hindi ko yon pinakinggan at pinaniwalaan. Tinuloy ko ang pag-abroad ko habang nagsusustento sa anak namin. Hindi naman pinagkait ni Fatima ang anak ko, kaya naman masaya ko. Pagkalipas nga ng 3 taon ay umuwi ako sa Pilipinas para tuparin ang pangako ko sa dati kong kinakasama. Plano ko na sanang mag-propose ng kasal sa kanya, kaya lang ay nalaman ko na ikakasal na pala siya sa iba. Naku, ang bongga naman itong invitation na to. Good morning po, Nay. Ay, good morning din anak. Ano po yung hawak nyo? Ito ba? Invitation sa kasal ni Fatima. Po? Ay, ba't nagulat ka pa? Alam mo namang ikakasal na yung dati mong kinakasama. Alam ko nga, pero nagulat lang ako kasi inimbita niya kayo. Bakit naman hindi? Parang anak ko na yung si Fatima at nanay na ang turing niya sa akin. Saka kinuha niya akong ninang sa kasal niya. Kaya imbitado talaga ako. At pumayag naman po kayo? Oo naman. Bakit hindi? Kasi ano po? Ano nga? Kasi di nyo man lang ba naisip yung mararamdaman ko? Alam nyo naman yung rason kaya ako umuwi rito sa Pilipinas, di ba? Sinabi ko sa inyo na gusto ko ng pakasalan si Fatima. Pero nagulat na lang ako nung nalaman ko na sa iba na pala siya ikakasal. Ikaw lang naman ang nagdesisyon na pag uwi mo rito, yayayain mo na siya magpakasal. Nakwento sa akin ni Fatima na bago ka raw umalis pa Canada noon, sinabi niya na sa'yo na wala na kayong pag-asa na magkabalikan. Ikaw lang naman tong umaasa magpasa hanggang ngayon. Tigil mo na yan kasi ikakasal na yung tao. Mag-move on ka na. Sobra naman po kayong magsalita. Alam niyo naman na nagsisi na ako sa mga nagawa ko noon kay Fatima at sa anak namin. Patunay nun yung pagsusumikap ko kaya ako nag-abroad. Dapat lang naman na magsumikap ka kasi may anak kayo ni Fatima na dapat mong suportahan at pagtapusin ang pag-aaral. Kahit para doon na lang sa bata, maging mabuting tatay ka. Kasi yung dati mong kinakasama may nakilala ng ibang lalaki. Yung trumato sa kanya ng matino. Nagmahal ng totoo at hindi nang iwan dahil lang napagod sa relasyon at naghanap ng iba. Hanggang ngayon po ba? Sinusumbat niyo pa rin sa akin yung mga kasalanan na nagawa ko noon? Bakit hindi? Kasalanan mo naman talaga kaya sa iba ikakasal si Fatima Kung hindi ka sana nagloko noon, kayo pa rin sanang magkasama ngayon. Ay, sa totoo lang, nalulungkot ako nung nagka-boyfriend si Fatima. Pero nung nakita ko siya sa piling nung lalaking mapapangasawa niya, napanatag ako. Bilang ina na anak na ang turing sa kanya, wala akong ibang hangad kundi maging maligaya siya sa piling ng lalaking mahal niya at totoong nagmamahal sa kanya. Kahit na hindi ako yung lalaking yon? Oo, kahit na hindi pa ikaw yon. Pero anak niyo ako. Dapat ako yung kinakampihan niyo. Kinampihan naman kita. Pero hindi ako konsentidor na ina. Saka dapat mong matutunan ng leksyon ng mga kasalanang nagawa mo noong araw. Yan na yon. Paano na ako nito? Sino na lang magmamahal sa akin? Ay, tigilan mo na nga yung kadramahan mo. Ngayon na ikakasal na si Fatima, baka panahon na rin para humanap ka ng panibagong babae na mamahalin. Pero siguraduhin mo lang na magpapakatino ka na at hindi mo na uulitin yung mga kasalanan na nagawa mo noon sa dati mong kinakasama. Paano ko po gagawin yun? Mahal ko pa nga si Fatima. Pero hindi ka na nga mahal ni Fatima. Isaksak mo yan sa kokote mo. Sakit naman po nun. Masakit talaga kasi luko-luko ka nung araw. Ay, oo nga pala. Imbitado ka rin sa kasal ni Fatima kasi gusto ka raw makita ng anak nyo. Kaya pumunta ka ha. Samahan mo ako doon. Ayoko, Nay. Anong ayaw mo? Di ka ba nakikinig? Gusto ko raw makita ng anak nyo. Kakasabi ko lang na kahit sa anak nyo maging mabuting tatay ka. Ay naku, kahit kailan napakapasaway mo.
Papa Dudut, kahit na ayaw ko at labag sa loob ko ay pinilit pa rin ako ni nanay na dumalo sa kasal ni Fatima. Masaya naman ako kasi nakita ko yung anak namin pero mas nanaiglang talaga sa akin yung matinding inggit at panghihinayang lalo na nung tuluyan ng ikasal sa ibang babaeng pinakamamahal ko. Akala ko sa mga nobela o pelikula lang mangyayari yung ganong bagay pero meron din pala sa tunay na buhay. At ang masasabi ko lang ay sobrang sakit. Mabuti na lang at nakayanan ko pa rin na hindi umiyak ng mga panahong yon at nag-congrats pa ako kay Fatima at sa asawa niya. Sa kasalukuyan ay nag-move on na rin po ako at tanggap ko na naman sa sarili ko na hindi na magiging kami ni Fatima lalo na at kasal na siya sa iba. Kaya nga nag-decide akong bumalik sa Canada para abalahin ang sarili ko sa trabaho nang sa ganon ay mas madali akong makalimot. May mga gabi pa rin naman na umiiyak ako at nagsisisi sa mga kamalian ko sa nakaraan. Pero alam ko na hindi ko na yon mababalikan pa at ang tanging magagawa ko na lang sa ngayon ay ang magsikap na maging mabuting tatay sa anak namin ang dati kong kinakasama. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana po ay mapili po ninyong i-ere sa programang Barangay Love Stories. Naway nakapulot ng aral ang aking kwento para sa mga kabarangay natin. God bless po and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, August. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.